pwede niyong mai-advise sa mga nagli-live-in lang? Mostly kasi yan na ang iniisip ng couple, better live-in lang para if maglabasan na ng pangit na ugali, pwede pang mag-back up. Hello! Kamusta po bawat isa? Nako, welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Yan. Muli po namin kayong inaanyayahan na mag-subscribe po sa aming mga channels sa YouTube, sa Spotify, sa Facebook, sa sa Instagram. Siyempre meron din kaming NGL para kung saan ay pwede kayo magtanong anonymously nang sa ganun hindi kung nahihiya po kayo, at least doon po ay hindi nyo kailangan magpakilala. At handa po kaming tumulong at sana po lagi nyo kaming subaybayan dahil hangad namin po talagang tayo po'y magkaakayan para gawin ang kalooban po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. So sisimulan po natin kasi may mga tanong din po kami natanggap, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Yun, pag-ibig. Ano mo bang meron dyan sa pag-ibig na yan, mga kuya? Pero mga kuya, naalala ko kasi mahilig ako mag-shopping. Alam niyo naman tayo mga kababaihan, mahilig mag-shopping. Siyempre kuya, may budget lang ako. Siyempre, kailangan, pag bibili ako, alam kong gustong-gusto ko na. Kaya ang gagawin ko, lilibutin ko lahat yung mall, susukat ko lahat ng mga natipuhan ko. Hanggang bibilin ko. So pag-ibig po ba pwedeng ganun? Pag-uwi mo, hindi mo ulit gusto. Okay, di ba meron naman resibo? Di ba yung restore na lang? Pero kung sa pag-ibig, pwede po bang gano'n na trial and error? Parang try muna, subok-subok. Tapos pag hindi mo na gusto, change! Ganon, mga kuya. Damit! Damit ba yan? Pero mga kuya kasi, kaya ako po natanong, kasi pwede na siya ma-apply sa pag-ibig. Kasi may nagtanong mo sa NGL. Hindi ko natin alam kung sino nagtatanong sa NGL. And kung sino naman po kayo, ito po mabibigyan pansin na ho ng ating mga kuya, ang inyong mga katanungan patungkol po sa live-in. Ayan. Kasi ganito kailangan i-differentiate mo muna yung idea ng pag-ibig, marriage. Kasi iba yung subok lang muna. O sige, magkakilalan tayo. O di nasa dating stage kayo. Maganda yan. Nagkakakilala kayo, yan, kinikilala mo yung mapapangasawa mo, hanggang sa, siyempre, magpo-propose ka na for engagement, hanggang sa ikakasal na kayo. Ngayon, pag sinabi mo yung pag-ibig in relation to marriage, tapos subok lang, ay wag muna, live-in na lang muna tayo. Ibang usapan na yun, di ba? Kaya i-define natin para lalo nating maliwanagan, ano ba yung pinaka-design ng Diyos? Di ba? Kasi yun ang crucial Kasi naalala ko, tinanong si Jesus dyan tungkol sa divorce. Diba? Sabi niya, is it lawful for a man to divorce his wife? Ang sagot ni Jesus, from the very beginning, God created male and female. And sabi niya, tapos ang sunod yun, and the two shall become one flesh. No? So pag sinabi mo yung marriage, ang pinag-uusapan, when it comes yung love, parang na eventually magiging married. Ang idea ng marriage, walang subok dun kasi they will become one. So, mabigat yun Ang idea ng Diyos, hindi lang ito contract Spiritual union ito Correct. Kasi worship din ito As husband and wife, di ba? Worshiping the Lord, you become one in the Spirit. Kaya kung nasabing worship din, sabi ng Panginoon, do not be equally yoked with unbelievers. Sabi niya, what can, kunyari, yung who belong to Christ, be joined to Satan. Lupit nun Sa Corinthians yun 2 Corinthians 6 ata yun. Tingnan natin para mas maliwanag. 14 siguro yun. Opo, kasi mga kuya, total, habang hinahanap natin Bible verse, palaisipan din kunwari single ako, tapos magbo-boyfriend ako. Okay lang, Christian ako pero okay lang po ba yung boyfriend ko, hindi Christian? Kumbaga, sisharan ko naman ng gospel. Okay lang ba yun? Sige, bago tayo tumungo dyan, kasi ibang usapan na naman yan. So dito muna tayo. Sabi ng Bible,
do not be bound together with unbelievers. Ito yung bound, talagang talagang dikit parang ganun parang plywood na to talagang nagdikit na Sabi niya, with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial, or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has a temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. I will be a father to you, and you'll be the sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Kaya hindi, yung idea ng being bound together, yung in a sense, pati marriage, is talagang worship yan Diba? Kaya sabi ng Lord, ayaw niya na nagsasama ng ganyan. Ano ang pinaka madikit na binding sa relationship? Marriage. Kasi yun ang unang relasyon na nilikha ng Diyos Wow. Amen. Si Adan at si Eva, hindi naman sila magkapatid, sabi sa Biblia. Hindi naman sila mag-ama. Mag-asawa sila. Hindi rin. Mag-asawa sila. The husband and his wife. Yeah. Yes. For this reason, a man shall leave his father and mother and cling to his wife. And the two shall become one flesh. One flesh. Yun ang sabi ng Diyos. Grabe, no? Bigat. Now, ito pa. Kuya Erwin, ang mabigat dito, di ba, nag-bind sila. They're establishing a family. Anong tawag sa tatay? Sa lalaki? Father. Ang father, coming from the Hebrew word Abba, at saka Greek word na pater, ang ibig sabihin nun, unang-una, progenitor. Ibig sabihin, ikaw ang nagsisimula ng panibagong generation. Kaya, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. So, and they shall become one. So, ibig sabihin, parang nagsisimula ng bago na offspring. So, you are establishing a new identity. Kaya sa Bible, meron nga, the son of Zebedee. The son, hindi naman son sa babaeng side sa lalaki. So, pag nag-build ka, ikaw ang nag-establish ng anong klaseng pamilya to that will reflect God. Ikaw yun Kayo nag-start ng generation So, ikaw ang founder. Kaya the father of this this university, founder yun. So, ikaw nagsimula nun. Matibay ka bang pundasyon? Ikaw nag-establish nun ito yung dito siya kilala, yung identity. Tapos hindi lang yun, siya yung sustain, siya yung nagpo-provide, siya yung nagli-lead. Siya lahat, grabe. Talagang mabigat ang role ng father. Kaya, kung gusto mong sumubok, huwag mong subukan na may kasama ka. Ikaw muna as an individual. Ikaw muna, sino ka ba? Nakikilala mo ba sarili mo? Imagine if you establish an identity that you yourself do not even know. Yung parang identity mo, parang labo naman di ba? Kaya yun ang problema ng marami. Hindi lang naintindihan what it means to be married at hindi lang naintindihan anong klaseng relationship ng marriage ang pina-establish ng Diyos. At yung sex, which is obviously, ang mga nagli-live in experience yan. Hindi mo na pwede yan ay rin yan, binding yan. Kaya sabi ng Paul, when you give your body to the prostitute, you are one with the prostitute. For they shall become one. So again, yun pa rin ang isang act sa marriage lang pwede. Dapat. Kasi imagine, if you're a Christian, your body is the temple of the Holy Spirit. Papagamit mo ba yan? Basta-basta. Hindi ganun. Sa boyfriend-girlfriend po, kailangan, nag-a-apply din po ba yun, do not be unequally yoked? Boyfriend-girlfriend? Boyfriend-girlfriend. Meaning kailangan Christian ba din yung girlfriend mo o boyfriend mo? Mga iba-ibang opinion dyan. Mga iba very strict, girlfriend pa lang. Kasi iniisip nila na tutuluyan na nila. Tuloy-tuloy. Mga iba naman, parang yun, girlfriend, knowing pa lang. Knowing pa lang. Pero sila na,
pero hindi pa sila sigurado. Kaya ganon. In that sense, friends, okay lang maging friends, but you don't join with them sa mga kasamaan nila, ganon. Yung unequally yoke yun eh. Kasi kunyari, pareho kaming businessman ni Brother Bong. Tapos siya Christian, ako hindi. Ako mahilig sa under the table, siya hindi. Unequally yoke yun. Siya hindi niya ma-atib niya sa konsensya. Hindi advisable po yung partnership. Sa mga friends. Ngayon, pag marriage, iba na yun. Kasi magkasama na sila eh. Lalo yun. Matinabdi. Oo, hindi na pwede yun. Kasi parang parang debatable po ba yun kung... Hindi, kung boyfriend-girlfriend kasi, ang idea mo, kung kaibigan ka pa lang, wala namang problema. Okay. Kaibigan. Pero if you will, pour out, as in, i-open mo na, you'll make yourself emotionally vulnerable. Ay, opo. Siyempre, seryosohan na to, kuya. Isipin mo naman, be logical enough. Bakit mo sasaktan ng sarili mo? Ganun. Kung hindi maging Christian yan, hindi, di ba, obviously, hindi ka makakatuloy sa marriage. Paano kung, pumunta lang yan o sinamahan ka lang niya dahil gusto kanyang mawin. Ganun nga. Tapos at the end of the day, hindi mo kilala yung tao yan. Maaring mabait yan habang mag-boyfriend kayo. Kaya ang daming mag-asawa ngayon, ang gulo-gulo ng buhay. Kasi They all started with that kind of idea na babait yan, mawiwin ko yan. Ayun. Tingnan nyo, alisin na natin yung issue ng faith. Sabi niya, nakita mo may bisyo. Tapos sabi ng lalaki, sige, hindi na, titigil ko na ito, sigarilyo na ito, alang-alang sa'yo. Habang kayo boyfriend, girlfriend, o nandiligaw pa lang, titiisin niya yan, hindi maninigarilyo. Pero pag asawa mo na yan, sinita mo, ba't naninigarilyo ka? Huwag mo pakialam, pakang kita dyan. Hindi lumalabas din ang totohanan. Nangyayari ko talaga. Tapos yung lalaki naman, niligawan yung babae, isip niya, hindi magbabago. Diba yung babae, isip niya magbabago. Yung lalaki naman, isip niya, hindi magbabago. Sexy. Nung lumasawa na, wow! Pagkatapos ng honeymoon sa ba't wala kang kilay? Wala, patay. Hinahanap yung kilay. Yung naghilamos lang, nawala yung kilay. Yung pilik mata, nawala din. Tapos wala na, naging putla na, lahat. So, tapos yung katawan, naging bilog na. Ngayon, sabi niya, isip niya, yung ganda na yan, hindi na magbabago eh. Hindi. So, ito nga. Kaya, ulitin ko, ang pag-ibig, in light of marriage, commitment. Ayun. Hindi feelings yan. Kaya kung subok lang, isip mo, pag nawala na yung feelings, paano na? So, ito nga mga kuya, pwede mong natin yung question kasi connected po sa pinag-uusapan natin. Sabi po sa NGL, hi po, ano po ang pwede niyong mai-advise sa mga nagli-live-in lang? Mostly kasi yan na ang iniisip ng couple, better live-in lang para if maglabasan na ng pangit na ugali, pwede pang mag-back out. Or hindi ka nakatali. Hindi po ba pag nagsasama na sa isang bubong, doon lang naglalabasan ng totoong ugali? Yun, di ba mga kuya? Pag nagsama na kasi isang bubong, doon na nakikita yung, ay, ganito pala siya. Paano kung nagkaanak na? Ayun na nga. Ang live-in, more or less, ang napapaham kita yung babae. Kasi hindi na siya virgin. Hindi na niya may ihahandog yung kanyang katawan sa talagang magiging asawa niya. Pangalawa, may parang contradiction in terms yan eh. Kasi nagkakaroon ng sex. Sabi nga ni Kuya Bong, pag nagkaroon ng, if you join your body with the prostitute, you are one with the prostitute eh. Alam mo, pag one ka, pag naghiwalay kayo, may sakit parati yan. There is always pain. So, nagli-live-in kayo, man yet walang commitment. Parang sa akin, contradiction yun. You join your body with another and yet wala kang commitment. Alam mo na pag naghiwalay ka, masasaktan ka. Hindi ugali ng isang matinong tao yun. Ganun. Ganun. Isipin mo na lang, yung mag-boyfriend na nag-sex, pag naghiwalay yan, sobrang painful yan. It's always painful. Hindi yan madali. As in, painful yan. Hindi yan nakakatuwang bagay. Kasi merong
may nangyayari sa spirito na hindi naintindihan ng tao. ganun. May nangyayari sa psychological effect sa tao na hindi natin naintindihan, which God already knew, kaya sinabi niya na in His words. Opo. Hindi natin mapaliwanag, makaaring mapaliwanag ng siyensya o kaya ng psycholohiya, pero again, there is something deeper na kung bakit ang hirap na hindi mo talaga yung terrible pain, di ba? Unless naging seared na yung conscience mo, pero hindi ko alam kung totoo yun. Kaya hindi mabuti. Kaya nga, para kasing plywood yan eh. Yung cleave na word, yung parang plywood yan na nagdikit. Pag pinaghiwalay mo yun, sira na. Sira, opo. May sira parati, Lagi kayo may damage na. It's never the same. hindi Kahit na i-try parehas. mong i-repair. Hindi na. Kaya ako, payo ko, if a person cannot make his commitment sa iyo, do not waste your time on that person. Kasi ang marriage is essentially commitment yan eh. Pag hindi pwedeng mag-commit, hindi para sa'yo yun, yung babae o yung lalaki na yun. Tsaka huwag nating ipareho yung marriage sa pag-ibig na mental, pag-ibig na concept ng tao. Kasi ang marriage, talagang you make a commitment. Yes. Hindi yan based on feelings. Kaya may mga arranged marriage, okay naman eh. Di ba? Yung hindi magkakilala. Sabi nga nung Papa, bakit sa ibang bansa, lalo sa hindi sila magkakilala nung mag-asawa? Kayo ba? Kahit ako nga 24 na kami taon na mag-asawa, hindi ko pa rin kilala mama mo. Parang hindi niya pa rin baka kaya ng kilalanin. Period na 25. Magtataka ka. Yung iba nga magse-celebrate na ng 40 years. Ganyan. Hindi pa rin sila nakaka-adjust ng maayos talaga. Nagre-react pa rin sila sa isa't isa. Nag-aaway pa din. Pero ako, if you think about it, exciting yun. Kasi at least you have so many things to discover about your partner. Yes. Ang perspective lang Tama. Hindi mo dapat iisipin yung discomfort as your enemy. Yes. Kundi kunin mo yun as an opportunity for adventure. Yes, tamo kuya. Diba? Di ba, nakilala mo siya may kilay. Bukas wala. Tapos meron ulit. Ang galing. Ang galing. Diba? Kaya yun. Parang magic. Magician. Di ba? Magic. Sa magic. Pero, di ba? Hindi, mga tricks ba? Tricks, yeah. Tricks of the Sa bagay, trade. yung sinabi ni Kuya Bong, tricks din yun. Yung lalaki umiinit ang ulo. Pag umiinit ang ulo, gugulpin niyo yung asawa niya. Di, naka-blush on yung kalahati ng mukha niya. Huwag naman ho gano'n. Nakakayak Hindi, naman. pero Tayo mabot sa ganun. Tuloy, naalala ko tuloy kay Erwin yung kwento nung nung kaibigan ko, kinento niya, sabi niya, mag-away daw yung mag-asawa. Sabi niya, pare, nag-away kami asawa ko, nagdilim talaga paningin ko. Sabi niya, talaga? Kamusta na? Ano na nangyari? Ito, lumiliwali-wala kay kaliwa. Pagkatakot ko isang linggo. Sumarado pala yung mata. Kaya pala nagdilim. Siya pala nag-gulpin. Kasi sa marriage, ang hindi alam ng karamihan, yung commitment na sinasabi ni Kuya Bong, binibigkas mo yan sa pagkakasal ka na In good times or bad times, for richer, for poorer, till death do us part. Yun Tsaka, wala yun sa live-in. Wala yun sa base sa feelings. Mawawala ang feelings Pero ito lang, yung sinasabi na gulpe, na biro. Although joke yun, hindi naman dapat kayo ganun. Kasi you are one Oo nga. Ibig sabihin, kung ginugulpi mo yung asawa mo, di ginugulpi mo rin sarili mo. Ay, oo nga. Di ba? Parang, it only shows na hindi natin naintindihan what marriage is. Oo nga. It's very sad, di ba? Oo. Ang sarap, blessing yan, gift na God ang marriage Kasi it is not good for a man to be alone, in that He created a woman to be His helpmate, suitable for him. Now, ang tatanong yan, kasi ang hirap hindi kami parehas talaga Hindi kami compatible. Yung normally sinasabi. Yung word, hindi compatible, marami kami. Alam mo, dapat you have to embrace differences. Yun. Kasi, whether we like it or not, wala tayong kaparehas. Oo nga. We are individually unique. Yes. Ngayon, if we don't embrace our differences, sisiguraduhin ko, sa una, sasabihin unlike sign attracts. Pero pagdating na sa awa na, unlike sign attacks Di ba? Pero kasi nga, hindi lang ine-embrace yung differences. Ayun naman. But you embrace. Iba siya yung asawa mo, iba siya tumingin, iba niyan. Yung problema, iba ang tingin niya. Then, malay mo,
mas maganda yung tingin niya, di matutulungan ka. Kaya you embrace it sa halip na awayin mo. Ang hirap po sa live-in na walang commitment. Kaya pag nagkasawaan na, Oo nga, oo. pak, wala na. Di ba po? Ayun, mali yun, di ba? Mali yun, oo. May tanong po kasi, ito po, ganun na nga yung nangyari. Sabi po dito, isang tanong sa NGL, naghiwalay po kami ng live-in partner ko. Hindi po kami kasal, pero nagkaroon siya ng ibang babae. Naku po. Ako lang po ang Christian. May anak po kami. Dapat ko na po bang hiwalayan? Feeling ko po, hindi na will ni Lord ang relasyon namin. Sa totoo lang, sa simula pa lang, hindi na will ni Lord yung relasyon. The mere fact na hindi kayo committed sa isa't isa in a marriage, di mo na ginalang yung Diyos eh. Kasi si God nag-invento ng kasal eh. Isipin mo, si Adan at si Eva, wala pang mga magulang. Sinabihan na, you shall leave your father and mother and cleave to your wife. Si God mismo nagkasal sa kanila. Siya talaga nagkasal. And you shall become one. Dineclare ni God yun. Ibig sabihin, dineclare niya yun kasi yun ang marriage. Parang in-honor mo yung design ng Diyos. Baka sigurista lang kasi kuya ko, gusto ko lang manigurado, di ba? Para pag nagkasal na, ito na talaga, he's the one na talaga. Hindi mo pa rin masasabi. Hindi mo rin masasabi. Sabi nga, after many years, hindi mo pa rin nakikilala ng lubos yung kasama mo, yung asawa mo. So may question po ako mga kuya, in choosing a partner, ano ba yun talagang you really have to trust the Lord talaga? Kasi when you make that commitment, that's it. Marriage, that's it. You trust the Lord. But what does it mean? Oo nga. You follow the Lord's way. Ayun. Di ba? And you choose the Lord's parang standard. Hindi yung basta standard mo lang. In total, I trust the Lord. Itong taon to, Ginoo, medyo bastos. Okay na to. And hindi ganun yun. Kasi ano ba yan? Mahal ba niya si God? Ayun. Sumusunod sa paraan ng Diyos. Ayun. Di ba naglilingkod? Are you going towards the same direction? Kasi ikala pareho kayo ng mission eh. Di ba? Kung hindi, kung si mission talaga eh. Magkakagulo kayo eh. Actually, yun po yung naalala ko nung dalaga pa ako. Basta sinasabi na you have to obey your parents. So sabi ko sa sarili ko, nung naging Christian ako, kailangan yung magiging boyfriend ko, may parang approve ng mom and dad ko. Yun, so, pinapaalam ko talaga. Okay yun. So, nung binigyan ako ng blessing ng mom and dad ko, then yun na nga. So, for like ladies out there, siguro malaking bagay din po na pagpaalam natin sa magulang natin. Pwede po ba yun? Of course. May approval ng parents. Pwede mo bang isa lang o dapat pareho? Ano sabi? Honor your parents. Paano kung isa lang po, yung pumayag, yung isa hindi? Hindi, maghintay ka. Ganun ho. Oo, kasi may kilala akong ganun eh. Ayaw pumayag ang magulang. So, naghintay sila. Eventually, lumapit sila sa lola. Si lola yung madre de pamilya. Yung lola pumayag. Hindi nakaakal yung nanay at tatay. Kasi they have to also honor. Oo, natanggap na. Maayos naman yung pagsasama ng lalaki at babae. Pero hierarchy, sino ba bang dapat masunod? Yung lola o yung parents? Hindi. Yung parents. Sasabihin ng lola yung magulang. Yung magulang pa rin mag-decide. Pero kasi may magulang sila. Yung lola, binago na yung isip ng anak niya. Tumulong. Lakas ni lola. Lakas. Hindi, siguro mayroong wisdom din yung lola. Na hindi nakita ng mga anak niya. Then yung anak niya, na may anak na, yun. Ayun, na-miss ko yung lola ko. Kasi, alam mo, for some reason, kaya inutos ng Lord to honor yung parents. May nakikita rin ang parents, ginagamit din sila ng Diyos Amen. to protect the children. Kasi it is their inherent, parang, kumbaga, right mula sa Panginoon Diyos. Ayun. Na to be the protection of the children. So, yung parents, for some reason, parang leader sa kumpanya, no? Kahit sa leader sa church, no? May silang something anointing na binibigay ng Diyos para sa kanila to direct the body of Christ. Same thing with the family. Yung parents, sila talagang, kumbaga designated authority by God para maapangalagaan din yung mga anak-anak nila. Ang galing. Kaya mga kuya, maniniwala na naman po ba kayo? Nahihingan ko na kayo ng words of encouragement. Tapos na! Bilis naman! Kaya mga kuya, ano po ba ang tema ng buhay? Try and try until you succeed. Subok lang na subok o ano po bang words of encouragement? Pag-encouragement niyo mga kuya pa. Paano po sa mga umiibig? Sige. Kuya Erwin mapagmahal yan eh. Wow! Nasobrahan yata. Wow! But anyway, ito, marriage is honorable. Hebrews 13:4.
marriage is honorable among all, and the bed undefiled. Hanggang doon lang babasahin ko. Ibig sabihin, marriage is honorable among all. Dapat respetuhin yung pagsasama ng mag-asawa. Whether it is the parents, yung mga in-laws, kasi kung minsan pag nag-asawa na, nakikialam na dyan yung mga in-laws. Ano? Ang reason nila, gusto namin protektahan yung aming anak, pabayaan nyo muna sila na i-resolve yung issues nila as husbands and wives. Payaan mo silang matuto. Then you give your advice kung lalapit sila sa iyo. But other than that, leave them be. Let them be. No, let them grow on their own. Let the marriage, sabi dito, let the marriage be honorable among all. Pati yung children, ganun. Dapat respetuhin lahat. Lahat walang exception to. So, yun lang gusto kong sabihin. Kasi sinasabi ko to during pag may mga dedication, marriage dedication, renewal of vows, na mga matatanda na eh. So, sinasabi ko sa kanila, dapat yung marriage ninyo, irespetuhin ng lahat ng pamilya nyo. Iyon ang sinasabi ko, pinapangaral ko sa mga kamag-anak sa lahat. Alam niyo, maganda ang mga susubok sa mga bagay na pwedeng subukan. Pero may mga bagay na tinatawag nating non-negotiable. Yung mga bagay na point of no return. Yung pag hindi mo pwedeng balikan. Hindi mo pwedeng balikan ng kahapon. Tapos na yon. Kaya you better make sure that every choice you make is something that worth living for. Na kahit na balikan mo yung kahapon, hindi mo pagsisisihan. Ganon din ang larangan ng marriage. Ang marriage ay hindi po yan parang tulad ng kasabihan ng mga matatanda na parang kanin na isusubo o pagka nainitan ka, iluluwa mo. Hindi ganon ang marriage. Ang marriage is a defining moment in our lives. We become one with our partner. Kaya kung yun ba talaga ang gusto mong maging kaisa mo? Kumbaga, yun ba talaga yung gusto mo maging kadikit? Di ba? For the rest of your life. Kaya titiyakin natin na hindi lang tayo papasok sa bagay ng marriage dahil lang sa pusok ng damdamin o dahil sa pita ng laman. Kasi pansamantala lang lahat ng bagay na yon. Samantalang ang inyong pagsasama ay panghabang buhay. At alam niyo po ba, ang marriage ay picture ng relationship ni Jesus sa kanyang church o sa atin. Kaya sabi ng Bible, this is in reference to Christ and the church. Kaya si God, pinapakita niya, committed siya sa atin that no matter what, hindi niya tayo iiwan. Kaya maging ang ating bagay ng eternity is non-negotiable. It's something that we should think carefully. Huwag tayong magbakasakali lamang. And praise God, dahil si Jesus mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So hindi mo kailangan sumubok. Talagang lumapit ka kay Jesus, trust His words kasi totoo siya. And hindi lang siya totoo sa kanyang salita, He is also powerful enough to accomplish what He promised. At alam natin yan, bakit? He rose again from the dead. And just as He said, He will be coming back to bring us home with Him in eternity. Dahil yun ang pangako niya, He will never leave us nor forsake us tulad ng isang buhay mag-asawa. Amen. Amen. Kaya mga kuya, walang patumpik-tumpik, tagline na. Kaya naman kahit umulan, umaraw, bagyo. kung kailangan nyo po ng payong, nandito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong
NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo. Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payangkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masayang-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!